ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga sakripisyo na masarap sa kalooban, lalo na kung para yon sa mga taong mahal natin. Sila ang ating nagiging inspirasyon upang maging magaan ang pagdadala sa buhay. Ikaw kapuso, anong handa mong gawin para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo dyan sa Pilipinas. Ako po si Jel, 31 years old at working dito sa Japan bilang isang maintenance technician. 5 taon na po akong OFW dito. At kahit ganon nakatagal ay nami-miss ko pa rin ang bansa natin. Palibas ay bibihira lang naman po akong umuwi dyan para magbakasyon kasi nagtitipid po ako at nag-iipon, Papa Dudut. Katulad ng ibang OFW ay may pamilya po akong sinusuportahan sa Pilipinas. Ako kasi ang breadwinner sa amin, lalo na walang permanenteng trabaho si tatay dahil siya po ang nag-aalaga sa bunso kong kapatid na si Nicole na merong autism. Mabuti na lamang at nababawasan ang pagka-homesick ko rito noong nadiskubre ko ang programa ninyo na Barangay Love Stories. Simula noon ay sinusubaybayan ko na po ang lahat ng mga istorya ninyo. Papa Dudut, wala po akong ibang hiling kundi ang magkaroon ng maayos na buhay sina tatay sa Pilipinas. Palibas ay malaki din ang sinasakripisyo niya sa amin noon ni nanay bago pa dumating ang bunso kong kapatid. Tubong kapastarlak po kami. Simple lang naman po ang pamilya namin pero hindi ko naranasan yung lumaking masaya dahil madalas na mag-away sina nanay at tatay. Pero si nanay po ang pasimuno kasi lagi siyang nagagalit sa amin ni tatay kahit na sa maliit na bagay lamang. Bukang bibig niya po na hindi raw niya gustong magkaroon ng pamilya. Nalabag sa loob niya na maging anak ako at asawa si tatay, Papa Dudut. At para sa isang 10 taong gulang na bata, napakasakit po noon, Papa Dudut. Nay, Ano ba yon? pwede po bang magpatulong sa assignment? Ano? Hindi. Kita mo nagtatahi ako rito, istorbo ka dyan? Sige na po, hindi ko po kasi maintindihan tong nakasulat sa libro eh. Sino ba sa atin yung nag-aaral? Ako ba? Ako po. Oh, bakit di ka nakikinig sa instruction ng teacher mo? Tapos ako tatanungin mo? Nagpapatulong lang naman ang anak mo, Joanna. Hindi mo siya kailangang sigawan. Jel, anak. Sandali, marumi pa si tatay. Pero gusto ko na po kayong yakapin at ikis. Maghuhugas muna ako ng kamay at magpupunas ng pawis. Hay, nako. Kaya lumalaking walang takot sa akin yung anak mo eh. Lagi mong kinakampihan. Bakit kailangan lumaking natatakot sa'yo si Jel? Hindi ba pwede na lumaki siyang may respeto sa atin bilang mga magulang niya? Tigil-tigilan mo nga ako sa kagaganyan mo, Chito. Tsaka wag ako yung pangaralan mo. Yang anak mong pasok ng pasok sa eskwelahan pero mukhang walang natututunan. Meron naman po, pero nakalimutan ko lang yung sinabi ni ma'am. Oh, kita mo na? Bata-bata mo pa makakalimutin ka na? Jel, anak, huwag ka nang umiyak. Joanna naman. Bakit parang ako yung may kasalanan? Hoy, Jel! Tigilan mo nga yung kaiiyak mo. Hindi naman kita inaano, napakadrama mo. Manang-mana ka dyan sa ama mo. Magmamana talaga sa akin si Jel kasi anak ko siya. Sa'yo, anong minana niya? Huwag naman sana yung kasungitan mo.
Anak, huwag ka nang umiyak. Si tatay na lang magtuturo sa'yo mamaya kung ayaw ng nanay mo. Hoy, Chito, huwag kang magsalita ng ganyan. Parang ang tono mo, inaapi ko yung anak mo ah. Hindi pa ba? Lagi mo ang sinusungitan si Jel. Parang hindi ka niya nanay ah. Ayoko naman talagang maging nanay ng batang yan. Joanna, ano ba? Totoo naman sinasabi ko. Ayoko pang maging nanay, alam mo yan. Simula nang dumating sa buhay ko yung batang yan, maraming pangarap ko yung nasakripisyo. Siya yung malas sa buhay ko. Hindi malas si Jel. Kaya tigilan mo ang pagsasalita ng hindi maganda sa anak natin. Ikaw lang naman ang may gusto sa batang yan. Kasi kung tatanungin mo ko, ayoko pa rin sa kanya. Alam mo kung tutuusin, kasalanan niyo talagang dalawa kung bakit hindi ko natupad yung mga pangarap ko noon eh. Sana kung hindi mo ako binuntis, nakapagtapos ako ng pag-aaral, nakapagtrabaho ako at kumita ng pera. Baka nga wala na ako rito sa Pilipinas kung di kita naging asawa eh. Pareho nating ginusto yung nangyari. Kaya wag mo nga sa akin isisi ang lahat. Sana talaga pinalaglag ko na lang yung anak mo. Ikaw lang naman may gusto sa kanya. Tumahimik ka na. Hindi ka ba nahihiya kay Jel? Hindi! Wala akong pakialam kung malaman pa niya para alam niya kung bakit ayoko sa kanya. Ay nako, makatulog na nga. Nakakabwisit kayo mag-ama. Panira ng gabi. Magkokolehiyo pa lamang noon si nanay nang mabuntis siya ni Tatay Papadudut. Kung ilalarawan ko ang personality niya ay masasabi kong meron siyang mataas na ambisyon sa buhay. Pero dahil sa mga nangyari, pinakasal kaagad si nanay at tatay dahil ayaw magkaroon ng kahihiyan ng angkan nila sakaling lumaki akong walang kinikilalang ama. Kaya lang Papadudod simula noon ay malamig na po ang pagsasama ng mga magulang ko. Boyfriend po ni nanay si Tatay Papadudod at pareho silang nag-aaral pa lamang. Kaya lang dahil sa nangyari ay hindi na sila nakapagtapos. Kasi nagtrabaho na si tatay at si nanay naman ay naging maselan ang pagbubuntis sa akin. Meron pong maliit na barong-barong na ginawa si tatay para tirhan namin. Pero hindi po yun kasing ganda na mga bahay na sementado na pangarap ni nanay. Pero para sa akin ay sapat na yon dahil hindi kami naiinitan o naaarawan. Lagi pong pinamumukha ni nanay sa akin na hindi niya ako gusto kahit naggaling ako sa sinapupunan niya. Marami na pong insidente na pinabayaan niya ako noong bata ako kaya madalas akong magkasugat, mapilayan, ubuhin at sipunin. Mitya rin yun ng pagtatalo nila ng tatay ko pero sa huli ay inuunawa pa rin niya si nanay. Gusto ko pong makisimpatya sa pinagdadaanan ng nanay ko pero mali namang isisi niya sa amin ni tatay yung mga bagay na nangyari na. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon po ako ng kapatid si Nicole pero may autism po siya, bagay na mas nakadagdag sa alalahanin ng aming mga magulang. Tay, nandyan na po pala kayo. Oo anak. Teka, bakit bumangon ka? Kasi natulog po ako kanina, wala pa kayo. Kararating ko lang. Bakit po kayo ginabi? May inasikaso lang si tatay. Ay. Jel, anak, may sasabihin ako sa'yo. Alam ko na maiintindihan mo ako dahil matalino kang bata. Ano po yun? Plano ni tatay na magtrabaho sa ibang bansa. Iiwan niyo na po kami. Anak, hindi ganun yun. Magtatrabaho lang ako doon. Ganyan din po yung tatay ng kaibigan ko, si Makmak. Sa ibang bansa rin po nagtatrabaho tatay niya, kaya hindi niya madalas nakikita. Mamimiss ko po kayo, tay. Mamimiss din kita. Kayo ng nanay mo, saka si Nicole. Pero sayang yung pagkakataon kapag pinalagpas ko, nak. Naiintindihan ko naman po, pero nalulungkot lang po ako. Hayaan mo, tatawag naman ako rito para kamustahin ka. Hindi mo ako masyadong mamimiss kasi mangungulit pa rin ako sa'yo. Katulad ng lagi kong ginagawa pag kinikiliti kita.
Ha? Tay naman eh. Magpapakabait kayo rito habang wala ako ha. Tutulungan mo nanay mo at aalagaan mo si Nicole, Jel. Maaasahan ko ba yon, nak? Opo, Tay. Ako na pong bahala sa kanila. Salamat. Saka pasensya ka na kasi bata-bata mo pa pero binigyan na kita ng responsibilidad. Dapat kasi naglalaro ka lang sa labas at nag-aaral. Hindi ka nagbabantay sa pamilya natin dahil responsibilidad namin yun ng nanay. Masaya naman po akong tumulong sa inyo sa pagbabantay ng pamilya natin, Tay. Nakakapaglaro pa rin naman po ako tsaka nakakapag-aral. Napakaswerte namin ng nanay mo kasi naging anak ka namin. Mabait na, masunurin at maunawain pa. Pero bakit lagi pong sinasabi ni nanay na malas daw po ako? Malapit na po tuloy ako maniwala na totoo yung sinasabi niya. Huwag kang maniniwala sa nanay mo. Pagod lang yun kaya niya nasabi sa iyo yung mga bagay na yun. Hindi totoong malas ka. Ikaw kaya ang swerte namin. Kayo ng kapatid mo. Sa akin ka maniwala, anak. Opo, Tay. Naniniwala po ako sa inyo. Ganyan nga. Basta lagi mong isipin na kahit malayo si tatay, kakampi mo pa rin ako. Alam ko naman po yun. Hindi ko lang po mapigilang matakot kay nanay kapag po nagagalit siya. Kakausapin ko si Joanna. Hindi naman tama na palagi siyang nagagalit sa'yo. Anak ka niya, nanay mo siya. Dapat minamahal ng mga magulang ang mga anak nila. Oh, bakit gising pa kayong magtatay? Anong oras na? Sinalubong lang ako ng anak natin. Nagulat nga rin ako kasi gising pa siya. Kahit kailan pasikat ka talaga, Jel. Joanna, wag mo naman sabihin yan sa anak natin. Anong wag sabihin? Maaga pa yan bukas sa klase nila. Tapos ang hirap-hirap na namang gisingin. Pag ikaw talaga nagpasaway bukas, makakatikim ka uli ng kurot para magising ka. Tay, si nanay oh. Hindi ka makukurot ng nanay mo. Pero matulog ka na, anak. Sige po, Tay. Good night na po. Good night din. Joanna naman, hindi mo kailangan pagsalitaan ng ganun si Jel. Natatakot tuloy sa'yo. Saka anong kukurutin na naman? Ikaw pala yung may kagagawa ng pasanong bata sa tagiliran? Ano kung ako? Ipapademanda mo ako? Hindi natin kailangan umabot sa ganun. Kaya nga sinasabi ko na wag mo nang saktan si Jel. Anak natin yun. Ikaw na may sabi, anak natin. Saka kung makapagsalita ka, akala mo grabe ginawa ko dyan sa anak mo? Hoy, kurot lang yon. Nakakapikon kasi siya. Ilang beses ko nang ginising, ayaw pang bumangon. Ayun, napapala ng mga batang pasaway. Ayoko pong umalis si Tatay Papadudot dahil siya na lamang ang kakampi ko sa bahay namin. Bagaman 10 taong gulang pa lamang ako ay naiintindihan ko na po ang hirap na pinagdaraanan namin. Karpentero po ang tatay ko at minsan ay umi-extra siya sa palengke bilang kargador at butcher ng mga karning baboy. Pero hindi po sapat ang perang kinikita niya para suportahan ang lumalaki naming pamilya at pangangailangan ng bunso kong kapatid. Doon na nga po nag-decide si tatay na mag-abroad. Lumipad po siya ng pa-Taiwan, Papadudot. Sa pag-alis ni tatay, ako po yung tumayong katuwang ni nanay sa bahay namin. Ako ang katukatulong niya lalo na sa pag-aasikaso sa kapatid kong special child, Papadudot. Aaminin ko na noong nawala si tatay ay mas dumalas ang pagsusungit at pagreklamo ni nanay tungkol sa kung gaano niya kaayaw sa amin ang kapatid ko. Siyempre bilang nakakatanda at higit na nakakaunawa, nasasaktan ako ng husto dahil para sa akin ay wala kaming kasalanan ni Nicole. Hindi kami ang sumpa, Papadudot, sa pamilya dahil sa una pa lang ay hindi rin naman namin hiniling na isilang at maging anak nila ng mga magulang ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas po ang ilang taon, Papadudot, at hindi na lamang namin namalaya na halos 8 taon na si tatay sa abroad. Bihira lang din siyang umuwi sa amin dahil sinasabihan siya ni nanay na imbis na gumastos ng malaking pera sa pagbabakasyon
ay ipadala na lamang niya sa amin sa Pilipinas ang pera. Pero pinagtataka ko lamang kahit na ganoon nakatagal na nakaalis simula noong mag-OFW si tatay ay hindi pa rin maayos yung bahay namin katulad ng laging bukang bibig ni nanay na pangarap niya. Naiintindihan ko naman na magastos magpagawa ng bahay pero yung bahay namin ay napakarami pa pong kulang para masabing tapos na. Bukod doon ay hindi ko talaga alam kung saan dinadala ni nanay ang perang pinapadala ni tatay dahil lagi naman niya kaming tinitipid ng kapatid ko lalo na sa pagkain. Ni hindi rin niya kami binibilhan ng bagong damit o sapatos. Bagay na minsan kong pinagdadamdam sa kanya bilang bata noong araw. Pero kung meron man akong kinakainisan kay nanay, iyon ay ang malimit niyang pagalitan ng bunso kong kapatid na may espesyal na kondisyon. Wala kasing tiyaga si nanay sa pag-aalaga kay Nicole, Papa Dudut. Hindi talaga sila close. Ako po yung nagpapakain at nakikipaglaro sa kapatid ko kaya masasabi kong sanggang dikit kami. Kapag pinapagalitan ni nanay si Nicole ay ugali niyang magtago sa ilalim ng kumot dahil pakiramdam niya ay ligtas po siya doon, Papa Dudut. Tumahimik ka nga! Nakakabingi ang iyak mo! Isa, di ka patatahan? Ha? Nay, nandito na po. Teka, Nay! Huwag niyo po saktan si Nicole! Ate! Ate! Nicole? Ana, andito na si ate. Nanay, palo ako! Palo ako, nanay! Sakit! Sakit! Nay, bakit niyo naman pinalo si Nicole? Tinatanong mo pa talaga? Napakapasaway niyang kapatid mo, Jel! Ano po bang kasalanan sa inyo ng kapatid ko? Maingay! Parang sanggol na sigaw ng sigaw tapos gusto laging pinupukpok sa sahig yung mga laruan niya. Nakakarindi! Nakakabingi! Kitang nanonood ako ng TV eh. Pero hindi pa rin tama yun, Nay. Alam niyo namang special child si Nicole, di ba? Sana naman inintindi niyo. Kayo yung normal tapos kung umasta kayo parang kayo pa yung may kondisyon sa isip eh. Anong sinabi mo? Ay, sorry po, Nay. Kapal naman ang mukha mong sabihan akong baliw! Nay, hindi ko naman po kayo sinabihang baliw. Sabi mo, parang ako yung may kondisyon sa isip. Eh di baliw, sintong-sinto at may sayad katulad niyang kapatid mo. Nicole! Bawiin niyo yung sinabi niyo, Nay. Hindi baliw ako ano man ang kapatid ko. Hindi ko babawiin ang mga sinabi ko kasi yun naman talaga ang totoo. Saka wag mo akong panlilisikan ng mga mata, Jel, ha? Tutusukin ko yan ng kutsilyo. Gawin niyo! Diyan naman kayo magaling eh. Hoy, bumalik ka nga rito, kinakausap pa kita. Ewan ko sa inyo, Nay. Bahala na kayo. Mas kailangan ako ng kapatid ko. Papa Dudut, mahal na mahal ko po si Nicole. Siya yung kapatid na matagal ko nang hinihiling sa Diyos na ipagkaloob niya sa pamamagitan ng mga magulang ko. Natatandaan ko pa nga noon na mahilig akong mag-drawing ng stick na bata sa papel tapos ay nilalagay ko yon sa tiyan ni nanay kapag tulog siya. Ini-imagine ko kasi na ipinagbubuntis na niya si Nicole kahit na hindi ko pa naman alam kung magiging babae o lalaki siya. Basta sa isip ko lang noon anuman na maging kasarian niya o itsura ay mamahalin ko siya dahil kapatid ko siya. Kaya lang kapag nahuhuli ako ni nanay na nilalagyan ng papel na may drawing yung tiyan niya ay nagagalit po siya sa akin. Tapos ay pinipilas niya yung papel sa harapan ko at isasabo yun sa may sahig. Sisigawan niya ako na linisin ko yung kalat hanggang umiyak ako, Papa Dudut. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa na balang araw ay magkakaroon ako ng kapatid. Malapit po kasi ako sa mga bata. Yung mga kapitbahay nga namin na mas bata sa akin ay kapatid na ang turing ko.
Lagi ko ring bukang bibig sa tatay ko na sana'y magkaroon pa sila ng anak ni nanay. Nangako ako na ako yung mag-aalaga sa magiging kapatid ko basta magkaroon lamang ako kahit na isa. At nang dumating nga si Nicole ay laking pasasalamat ko sa poong may kapal nang pinanganak siya. At kahit malaking dagok ang pagkakaroon niya ng autism ay hindi ko siya itinuring na pabigat o sagabal sa pamilya namin tulad ng laging pinaparamdam sa kanya ni nanay. Hindi lang niya ako ate, Papa Dudut. Kakampi rin niya ako. Nak, kamusta ka na? Ayos lang naman po ako, Tay. Yung pag-aaral mo, ayos lang ba? Wala ka pang boyfriend? Wala pa po. At ayos na ayos din po ang pag-aaral ko. Kayo po, kumusta po kayo dyan? Ganun pa rin. Malungkot kasi malayo ako sa inyo. Miss na miss ko na kayo ng kapatid mo at ng nanay nyo. Miss na miss na rin po namin kayo, Tay. Lagi nga po kayong tinatanong sa akin ni Nicole. Talaga? Anong tinatanong niya? Kung kailan daw po kayo uuwi. Kung kailan daw niya po kayo makakalaro. Mahilig po kasi kaming magbahay-bahayan ni Nicole eh. Ginagawa naming tolda yung kumot niya. Kunwari, bubungin ng bahay. Tapos naglalaro kami sa ilalim nun. Tuwang-tuwa po yung kapatid ko, Tay. Ang lakas nga po niyang tumawa. Tapos lagi po siyang pumapalakpak. Masaya akong marinig na magkasundo kayo ng kapatid mo. Salamat, Jel. Kasi inalagaan mo siya ng gusto habang malayo pa ako. Walang anuman po. Kapatid ko po si Nicole at mahal na mahal ko po siya. Kaya po inaalagaan ko po siya. Kaya lang nalulungkot po kasi ako dahil ayaw sa kanya ni nanay eh. Yun po bang tipong lagi siyang nagagalit kay Nicole kahit wala naman pong masyadong ginagawa yung kapatid ko? Ganun ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga nagbabago si Joanna. Mahal po ba kami ni nanay? Ha? Oo naman, Nak. Bakit mo naman natanong yan? Eh, hindi po kasi namin maramdaman yung pagmamahal na yun, Tay. Puro na lang po galit. Ate Jel, sino yan? Si Nicole ba yan? Ay, opo, Tay. Si Nicole po. Si Tatay, halika dali. Gusto mo ba siyang kausapin? Teka lang, ila-loudspeaker ko lang, ha? Sige, akin na! Hello, Tay? Hello, Nak. Tay, tanungin niyo po siya tungkol po dun sa paborito niyang laro. Sige, Nak. Nicole, ano yung lagi niyong nilalaro ni ate mo? Bahay-bahayan po. Tapos, nasa ilalim kami ng kumot kasi safe po doon. Hindi kami makikita ni nanay pag nagagalit siya. Doon po kami nagtatago, Tay. Ganun ba? Tay, kailan po kayo uwi? Sabi Ate Jel, lalaro tayo bahay-bahayan. Sasali daw kayo. Sinabi ko rin sa kanya na papasyal tayo sa mall pag uwi niyo po rito, Tay. Isang beses pa lang kasi nakakapunta sa mall si Nicole. Medyo challenging kasi siyang isama sa mga matataong lugar eh. Hirap talaga siyang makihalubilo sa mga tao, Tay. Hayaan niyo, mga anak. Pag uwi ni tatay, marami tayong lugar na pupuntahan. Gusto mo ba yon, Nicole? Opo, Tay! Yay! Sige, Nicole, punta ka na muna sa kwarto. Sunod ako doon tapos maglalaro tayo. Kakausapin ko lang si Tatay, ha? Sige, sige! Kakausapin ko si Joanna. Hindi ako makakapayag na patuloy niya kayong sinasaktan ni Nicole. Napakabata pa ng kapatid mo, Nak. Ilang beses niyo na rin pong kinausap si nanay, di ba? Pero hindi naman po nagbabago yung pakikitungo niya sa amin. Simula bata pa ako, ayaw niya talaga sa akin. Tapos dumating si Nicole at nang malaman nga natin yung kondisyon niya, lalo kaming tinuring na sumpa ni nanay sa pamilya natin. Ginagawa ko naman po lahat para maging malapit kami sa isa't isa. Ang kaso siya yung laging lumalayo. Hindi ko na po alam kung paano siya aamuin eh. Nami-miss ko na po si Tatay Papa Dudut. Kung pwede lang sana na hindi na siya magtrabaho sa malayo para sama-sama na lamang kami sa bahay.
Ilang birthday ko na rin kasi ang dumaan na wala siya kaya aaminin kong sabik ako na makita at makasama siya. Pero alam ko na hindi naman pwede dahil kailangan niyang magtrabaho para sa pamilya namin. Kaya nga sinusulit ko talaga yung mga sandali na kausap ko siya sa cellphone. Nagkukwento ako sa kanya ng mga ganap sa buhay para kahit papaano ay wala siyang ma-missed. At bukod doon ay maramdaman ko rin na kasama ko siya, Papa Dudut. Lumipas pa po ang mga buwan at napansin ko na parang madalas mag-away sina nanay at tatay sa tuwing nag-uusap sila sa cellphone. Tapos si nanay, lagi rin pong umaalis sa bahay namin at hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Kapag nasa bahay siya ay lagi siyang nakatutok sa cellphone niya na nung unay akala ko si tatay ang kausap niya. Pero mukhang mali ako, Papa Dudut. Dahil isang beses ay may narinig akong ibang pangalan ng lalaki sa tawag na sinagot ng nanay ko. Ibang lalaki ang madalas niyang kausap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malakas po ang hinala ko na may ibang lalaki ang nanay ko. Pero in denial pa rin ako, Papa Dudut, ng mga panahong yon. Hindi ko kasi lubos maisip na magagawa niya yon samantalang nagpapakahirap si tatay sa pagtatrabaho sa abroad. Pero ayoko pong magbulag-bulagan lalo na noong parang hindi na tinago ni nanay na may kalantari siya. Isang araw, may lalaking dumalaw sa bahay namin. Pinakilala niyang kaibigan sa amin pero hindi na po ako komportable. Agad ko rin pong pinapasok sa kwarto namin si Nicole, Papa Dudut, dahil ayokong may masabi sa kanya ang bisita ni nanay. Noong sumunod na linggo ay laking gulat ko na lamang dahil nasa pintuan na ng bahay namin si tatay. Sobrang saya ko po noon, Papa Dudut, kahit na biglaan ang uwi niya. Pero hindi nagtagal yung kaligayahan na yon nang malaman ko ang dahilan kung bakit siya umuwi. Nawala na pala ng trabaho si tatay kasi nagkaroon siya ng malaking problema. Dinapuan po siya ng malalang sakit sa baga habang nasa Taiwan. Tapos ay meron pa silang problema ni nanay na gusto niyang ayusin. Tama po ako na merong ibang lalaki ang nanay namin at iyon ay walang iba kundi ang dinadala niyang kaibigan umano sa bahay namin, Papa Dudut. Pakiusap, Joanna. Huwag mo kaming iwanan ng mga anak mo. Huwag kang umalis. Huwag mo nga akong pigilan, Chito! Aalis ako kasi ayaw ko na kayong kasama. Saan ka pupunta? Doon sa lalaki mo. Wala ka na ron. Ano bang meron siya na wala sa amin? Kami ang pamilya mo. Marami siyang meron na wala sa pesteng pamilyang sinasabi mo. Saka wala siyang mga anak. Pareho kami ng gusto kasi ayaw namin sa mga bata. Anong sinabi niyo, Nay? Jel, Nicole, anong ginagawa niyo rito? Nagising po kami kasi narinig namin kayo nagtatalo eh. Oh, ayan! Ang hingi mo kasi, Chito! Kahit kailan ka talagang lalaki ka! Jel, patahimikin mo nga yung kapatid mo? Nicole, tahan ka na. Huwag ka na matakot. Nandito si ate. Joanna, pag-isipan mo nga yung gagawin mo. Gusto mo ba talaga kaming ipagpalit sa lalaking yun? Oo, at hindi na magbabago ang isip ko kahit pag-isipan ko pa ng 100 beses. Pero bakit, Nay? Bakit niyo ginagawa sa amin to? Kasi nga, ayoko na sa inyo. Matagal ko na talagang ayaw sa pamilyang to. Yang tatay mo lang naman na may gusto pero tinanong niyo ba ako kung gusto ko? Hindi na namin kailangan tanungin kasi halata naman sa trato ninyo sa amin. Ayun naman pala eh. Mabuti na halata mo. Hindi ko na kailangan magpaliwanag pa ng paulit-ulit. Ay, o siya, alis na ako. Bahala na kayo dyan. Joanna, sandali! Ingay-ingay talaga ng batang yan, ba? Hoy, Nicole! Tumigil ka nga dyan, peste ka! Nay naman, bakit niyo pinalo si Nicole? Napakaingay eh! Kayo ba hindi naririndi sa iyak niyan? Kasi kung hindi, pues, ako, tulig na tenga ko sa batang yan.
Kaya nga ayoko na talagang tumira sa bahay na to kasama kayo kasi konti na lang, masisiraan na ako ng ulo. Kung gusto niyong umalis, edi umalis kayo! Hindi niyo na po kailangan saktan ang kapatid ko! Sumusobra na kayo, Nay! Napakasama ninyo! Ako pa talagang masama? Ako pa talagang sumusobra? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo sa akin, Jel? Nanay mo pa rin ako! Nanay nga namin kayo! Pero nagpakananay ba kayo sa amin? Hindi naman, di ba? Trauma lang ang ibinigay niyo sa amin ni Nicole! Kaya wala kayong karapatang sabihin na nanay namin kayo! Kasi, yung mga kilala kong nanay, mahal yung mga anak nila! Hindi nila sinasaktan at mas lalong hindi nila iniiwan! Umalis pa rin po si Nanay Papa Dudut. Ewan ko pero hindi ko lubos maisip kung paano niya kami nagawang iwanan at abandonahin Papa Dudut. Hindi ba siya nakonsensya at hindi ba siya nagdalawang isip na ipagpalit kami sa iba? Kasi kung hindi ay napakasama niyang ina. Labis po ang lungkot ni tatay nang sumama si nanay sa kabit niya at magkahalong pagkadismaya at galit naman ang naramdaman ko para sa sarili kong ina. Naisip ko tuloy na ganun ba niya talaga kami kaayaw makasama. Anak naman niya kami ni Nicole at galing kami sa tiyan niya. Dugot laman nila kami ni tatay pero paano niya naatim na iwanan kami? Ang masakit doon, Papa Dudut. Nadiskubre namin na tangay din ni nanay ang malaking pera na inipon niya mula sa mga pinapadala ni tatay. Kaya pala lagi niya kaming tinitipid. Kaya pala lagi niyang sinasabi noon na wala siyang pera kahit nagpadala si tatay. Yun naman pala ay tinatago niya yon para sa pansarili niyang kapakanan at pakinabang. Dahil nga po sa mga nangyari, nahirapan kaming makausad, Papa Dudut. Sunod-sunod na nagkasakit si tatay at si Nicole ng malalang trangkaso kaya napilitan po akong huminto sa pag-aaral para humanap ng mapagkakakitaan. Para sa akin ay mas mahalagang pamilya ko kesa sa pangarap ko. Kaya naman nagpursige ako sa pagtatrabaho at pinagtiyagaan ko ang maliit kong kita bilang assistant sa isang butika sa bayan namin. Mabuti na lamang dahil naagapan yung sakit ni tatay dahil sa perang kinita ko na pinangpa-check up namin at pinambili ng gamot. Gumaling din po si Nicole, Papa Dudut, kaya nabawasan yung malaking alalahanin ko sa dibdib. Isang araw, inalok ako ng kaibigan at dating kasamahan ko sa butika kung gusto ko raw mag-ibang bansa. Meron kasing programa yung ahensya na pinasukan niya para sa mga nagnanais magtrabaho sa Japan. Hindi na po ako nagdalawang isip at pumayag ako at agad po akong nagpaalam sa tatay ko, Papa Dudut. Tay, kape niyo po. Salamat, nak. Upo ka muna. Tagal na rin natin di nagkakwentuhan. Namimiss ko na yung panganay ko. Sige tay, tabihan ko po kayo. May sasabihin din po pala ako sa inyo, tay. Ano yun? Mamaya na po. Sabi niyo gusto niyo muna magkwentuhan tayo. Oo, pero nag-uusap na rin naman tayo eh. Kayo talaga, tay. Pero, kumusta na po ba kayo? Wala na po bang masakit sa katawan ninyo? Ayos na ayos ako, nak. Sinusunod ko yung sinasabi mo na huwag magpapakapagod at kumain sa tamang oras. Pati si Nicole magaling na rin. Mabuti na yung pakiramdam. Malikot na nga eh. Masaya po ako na okay na kayo, tay. Kasi hindi ako mapalagay nung may sakit kayo pareho eh. Natakot po ako. Iniwan na nga kami ni nanay tapos iiwan niyo rin kami ni Nicole dahil sa sakit ninyo. Minsan ko na kayong iniwan ni Nicole nung nagtrabaho ako sa ibang bansa. At kahit na umalis na ang nanay nyo at sumama siya sa ibang lalaki, hinding-hindi ko kayo iiwanang magkapatid, nak. Mahal na mahal ko kayo. Gusto kong bumawi sa mga panahon na malayo kayo sa akin. Tay, pwede ko na po bang simulang ikwento sa inyo yung sasabihin ko? Sige, ano yun? Plano ko po kasing magtrabaho sa Japan. Ha? Japan? Opo,
Inalok po kasi ako ng dati kong katrabaho sa butika na magtrabaho doon bilang technician. May training naman po kami bago umalis. Naisip ko po na baka makapasa ako, mabigyan ng chance po na makapag-abroad. Kaso anak, Gustong-gusto ko po talagang umalis, Tay, para po matulungan ko ang pamilya natin. naiintindihan ko naman yun. Nalulungkot lang ako kasi magkakahiwa-hiwalay na naman tayo. Isipin nyo na lang, Tay, na magkakasama-sama ulit tayo pag nakaipon na ako ng malaki-laki. Sandali lang naman po yun. Marami pa kasi akong pangarap para sa atin, Tay. Gusto kong tapusin yung pagpapagawa nitong bahay natin, pag-aralin si Nicole sa special school. Gusto ko rin po magkaroon tayo ng pera sa bangko para pag nangailangan tayo, may makukuha tayo. Lahat po yun talaga para sa pamilya natin, Tay. Naiintindihan ko, anak. Pero isama mo rin sa mga pangarap mo ang sarili mo. Malaki-laki na rin sinakripisyo mo para sa pamilya natin. Una na dun yung kabataan mo, tapos yung pag-aaral mo. Masaya naman po ako habang nagsasakripisyo kasi para yun sa pamilya natin. Pakiramdam ko nga po hindi ako lugi eh. Kaya nga po talagang desidido akong umalis para matupad ko po yung pangarap natin, Tay. Kayo po ni Nicole ang inspirasyon ko. Mahal na mahal kita, Jel. Mag-iingat ka doon, ha? Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Kasi mabuting anak ka. Sana patuloy kang pagpalain ng Diyos. Ibigay niya ang katuparan ng mga pangarap mo sa buhay na to. Natuloy po ang pag-alis ko papunta sa Japan, dala ang pag-asa na mabigyan ng maayos na buhay sina Tatay at Nicole sa Pilipinas. Lahat naman po yata ng mga OFW ay may pare-parehong sentimiento. Hindi po madali ang adjustment na ginawa ko rito, lalo noong mga unang taon ko, pero wala akong hindi kakayanin para sa 2 taong mahal na mahal ko, Papa Dudut. Kahit buhay ko ay handa kong ibigay para kina Tatay at kay Nicole. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita pa ako sa nanay ko ay wala na po. Hindi na rin ako interesado sa kung anumang nangyari sa buhay niya. Pero aaminin ko na may mga gabi pa rin naaalala ko siya at kung paano niya kami walang pagdadalawang isip na iniwan at pinagpalit sa iba. Wala po kong hangad na masama sa nanay ko pero ayoko na po siyang makita pang muli. Hiling ko sana ay dumating na yung araw na maski alaala niya ay mawala na rin sa isipan ko dahil karamihan naman sa mga yon ay malungkot at masakit na alaala. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang storya ng buhay ko. Sana po ay kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa inyong programa at istasyon. Buwabati po ako ng manigong bagong taon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever